Alright, so sino po excited na mapakinig po ng salita ng Diyos? Tingnan mo yung katabi mo, tanungin mo, excited ka ba? Excited ka ba? Ready na po natin yung ating notebook, kung saan po tayo magno-notes, yung Bible, kung nasa cellphone po, okay lang po yan. Ano ba araw ngayon? January 25, no? January 25, 2026. Kamusta po kayo? Kamusta po ang bawat isa? Lalo na kung tatanungin kayo, kamusta ang spiritual? Kung usapang spiritual, kamusta po kaya kayo? Kasi kung hindi natin napapansin, sobrang bilis po ng panahon. Imagine, di ba, parang nung nakaraan lang, nung isang araw lang, kakapasko lang, kakabagong taon lang, ngayon magpe-February na po. Kasi alam nyo, para sa akin, mahalagang tanong lagi yung kamusta ka ngayon? Kamusta ka? Lalo na, no, kung usapang spiritual. Kasi kung hindi nyo napapansin, baka mamaya marami sa atin walang nagbabago. Kasi kung kakamustahin ka or i-evaluate mo yung sarili mo, napabuti ka ba or worst? Tingnan mo yung katabi mo, napabuti kaya yan? Pag medyo lumaki-laki yan, no, napabuti siguro. Pero wag mo na banggitin. Baka masampal ka niya. Alright? Alam niyo kasi ang Bible, hindi po bulag sa reality. Sa realidad. Alam niyo kung ano po ang sinasabi ng Bible, yun po ang nangyayari po ngayon sa panahon po natin. At hindi po sinasabi ng salita ng Diyos o ng Bible na madali ang buhay. Tama? Hindi po sinasabi ng Bible na madali ang sumunod. Hindi rin po sinasabi ng salita ng Diyos na hindi ka magkakasakit. Ang sinasabi po ng Bible, kahit anong nangyayari sa iyo, huwag kang titigil sa pagsunod sa Kanya. Huwag kang susuko. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Kasi alam nyo, madami po dito, sigurado po ako, kaya kayo nandito sa simbahan, siguro pagod, physically pagod, spiritually, pagod din talaga. Diba? Sigurado po ako dyan. Or baka mamaya nandito tayo dahil nag-iisip ka na ng mag-quit. Or kung ikaw po ay baka mamaya, hindi ka na nakaka-receive ng word. Napipilitan ka na lang. Hindi ka na nakakatanggap ng salita ng Diyos. Sigurado marami rito, madami din problema. Or kung ikaw ay leader na sa ministry, baka hindi ka na excited sa ginagawa mo. Kasi alam nyo, marami sa atin nagsimula ng maayos. Tama? Tingnan mo yung katabi mo. Sigurado ako yung katabi mo, nag-start yan ng maayos. Baka mamaya, giver yan. Wala masyadong problema. Wala masyadong iniintindi. Marami sa atin nag-start ng malakas. Tama? Andiyan pa po ba kayo? Hindi nag-absent sa prayer. Hindi nagmi-miss ng devotion. Di ba? Hindi nakakalimutan umatin ng cell group. Pero ang reality, ito po ang katotohanan. Konti po ang tumatagal. Konti ang tumatagal. Kaya kung titignan mo yung katabi mo, ay, baka susunod na yan, wala na yan. May mga kilala tayo sigurado na ang sipag, ang lakas, di ba, masipag noon, maayos noon, pero ngayon wala na. Pero ngayon wala na. Hindi dahil kulang sila sa pananampalataya. Tingin ko, nananampalataya naman at naniniwala sila sa Diyos, pero siguro isa sa mga napapansin ko or mapapansin natin, kahit, di ba, bakit madaming wala na? Kasi alam nyo kung bakit? Sabihin nyo, bakit? Alam nyo, bakit sila na mabilis nawawala or hindi nag-i-stay? Alam nyo, baka kasi napagod kakaantay sa resulta. Kakaantay ng resulta. Yung dati, ang sipag-sipag mo, di ba, hindi ka man nag-uma-absent ng every Sunday, pero feeling mo, walang nangyayari. So yung iba, hindi na magsisimba. Yung iba, prayerful. Pero dahil parang walang nangyayari, walang answered prayer, hindi na lang magpipray. Yung iba lagi nasa cell group, pero parang walang nagbabago. Kaya hindi na lang magsisell. At yan po yung dahilan kung bakit madami tumigil. And honestly, hindi ka exempted dyan. Silipin mo yung katabi mo, hindi yan exempted. Lahat po tayo pwede ring mawala. Kaya hawakan mong mabuti ang katabi mo. Mamaya mag-selfie na kayo, baka kasi mamaya wala na yan. Bukas, sa linggo, hindi na magsisimba yan. Di ba?
Kasi alam nyo, marami sa atin, or mismong yung katabi mo, dati giver. Dati giver. Dati ang aga sa simbahan. Di ba? Dati prayerful yan. Baka ang sipag dati niyan. Hindi po masama. Hindi po masama. Pero marami, hindi tumatagal. Hindi tumatagal. Kaya ngayong umaga po na ito, pag-usapan po natin yung solusyon or yung isa sa mga bagay kung paano po tayo mananatili sa presensya ng Diyos at sa mga pinapagawa niya. Ready na po ba kayo? Question. JP, mawawala ba problema namin dyan? Hindi na ba kami magkakasakit? Hindi na ba kami manghihina? Hindi na ba kami makaka-experience sa mga hindi magagandang bagay? Good news, no. Hindi po mangyayari yon. Hindi ko po sinasabi na mawawala po lahat yan. Pero itong pag-uusapan po natin ay solusyon at may power at may bunga po sa buhay po natin. Kaya ang title po natin ngayon, The Power of Consistency. Sabihin nga po natin, The Power of Consistency. May babasahin lang po tayong maikling verse lang po ito sa Galatians chapter 6, verse 9. At dito lang po tayo iikot sa topic po natin. Sabi po rito, let us not grow weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Listen, dulos makinig po kayo mabuti. Simple lang po ang sinasabi ng verse po na ito. Sabi diyan, gawin mo ang tama kahit parang napapagod ka at huwag kang susuko. Why? Kasi may harvest. May ani. Malinaw po ba? Narinig niyo po ba ako? Pero, kahit hindi po kayo magtaas ng kamay, dito po sa simbahan natin, hindi po ako manghuhula, kahit hindi kayo magtaas ng kamay, sigurado po ako, dito sa church natin, marami pagod na. Marami pagod na. Pero gusto ko sabihin, sa lahat ng napapagod, tuloy lang. Tuloy lang. Marami dito siguro, pasuko na. Pero gusto kong sabihin sa inyo na huwag kang mapagod gumawa ng mga tama para sa Diyos. Why? Kasi po, ang sabi ng pangako ng Diyos, may harvest. May harvest. Kaya ngayong umaga po, may 5 lang po tayong pag-uusapan na importante na pag-pray nyo, matapos ko po. Dahil kanina po, first service, natapos ko. So sana po matapos ko ngayon. At gusto ko lang po maintindihan natin na may harvest. Pero, hindi instant. Sabi mo, instant. May harvest, tama po ang pangako ng Diyos, may ani, may bunga, pero hindi po siya instant. Kasi kung ang harvest po ay instant, ay, hindi mo na kailangan ng pananampalataya dyan. Wala nang pagtsatsaga. So hindi po ganun ang Diyos. Kaya ngayong umaga po, pag-usapan po natin, or kung ano po yung mga paraan, bago natin makita po yung sinasabi po ng Bible na harvest. Punta po tayo sa number 1. Number 1, keep doing good even when you don't see results yet. Alam ko, minsan, dulos, naniniwala naman ako na marami sa atin, ginagawa naman po nila yung tama. Ginagawa nyo naman po yung tama. Tama po ba? Tingnan mo yung katabi mo, may tama na siguro yan. Naniniwala ako na marami sa atin, majority po rito, sumusunod naman. Sumusunod ka naman. Siguro iba rito madami, hindi naman gumagawa ng kasalanan. Hindi gumagante, di ba? At hindi sumusuko sa pananampalataya nila. Hindi sumusuko. Pero minsan, mararamdaman nyo parang walang reward. Di ba? Parang minsan, kahit gumagawa ka ng tama, parang walang nagbabago. Walang nangyayari sa buhay mo. At dito po kadalasan sumusuko ang mga Christian. Yung tipong kapag hindi na nila nakikita or wala silang nakikitang, di ba, nangyayari sa ginagawa nila. Maraming Christian or even ikaw mismo, siguro nagtanong ka na sa Diyos. Siguro minsan ang tanong mo sa Diyos, Lord, di ba, bakit lagi naman ako nagpipray? Lagi naman ako nasa morning prayer, pero bakit walang sagot sa panalangin ko? Lord, hindi naman ako gumagawa ng kasalanan, pero bakit walang nangyayaring maganda sa buhay ko? Natanong niyo na po ba yan? Parang ako lang. Dapat pala baligtad, kayo po ata nagpipreach dapat. Na-experience niyo po ba yon?
Yung may ginagawa ka pero parang ang tahimik ng Diyos. Kaya minsan nagtatanong ka, parang ang buhay natin, di ba ang tahimik? Marami pong ganyan, kaya ang tendency, magkikwit na lang po sila. Nakala nila ang Diyos ay tahimik. Pero alam nyo, gusto ko pong ipaalala sa inyo, ang Diyos po, gumagawa siya kahit parang tahimik. Amen? Ang Diyos po, kahit hindi mo nakikita, may ginagawa po siya. Hindi lang lahat ng ginagawa ng Diyos, may announcement. Hindi po sinasabi ng Diyos, may gagawin ako Hindi po ganon. Minsan, kahit parang wala tayong nakikita, sigurado ko ang Diyos ay hindi tumitigil sa paggawa ng mga mabubuti. Amen? Kasi alam nyo, ang problem ng isang Christian or ugali natin, parang laging may utang na loob ang Diyos sa atin. May mga Christian na ganyan na parang laging may utang na loob ang Diyos na kapag may ginawa kang mabuti para sa Kanya, ang gusto natin, may resulta agad. Di ba? Lalo na pag sa offering, sa tithes and offering, ang maraming Christian, kala mo may utang na loob ang Diyos, na kapag nagbigay ka, dapat kinabukasan, doble na. Di ba? Yung balik sa atin, parang yung katabi mo na naman yan. Di ba? Na kapag nag-pray ka, nag-pray ako Lord dapat may sagot sa panalangin ko. Ay, hindi po ganun ang Diyos. Kasi kung nagtanim ka at meron agad resulta, wala nang mga challenges. Wala nang thrill po ang buhay. Wala nang magtsatsaga. Kaya alam nyo, marami po sa atin, sumusuko. Hindi dahil mali ang ginagawa nila. Alam nyo kung bakit? Sabihin nyo, bakit? Alam nyo bakit sumusuko ang mga Christian? Kasi maaga silang nakatingin sa resulta. Pero lagi ko pong sasabihin sa inyo, ang Diyos, hindi tumitigil gumawa ng mabubuti para sa atin. Amen? Kaya kahit wala ka pang nakikitang resulta sa ngayon, tuloy mo lang. Mag-serve ka lang. Gumawa ka lang ng mga bagay na para sa Diyos. Kaya kung ikaw po ay nasa ministry, tuloy mo lang yung ginagawa mo. Nasa music, multimedia o anong ministry, tuloy mo lang yung ginagawa mo. Kung ikaw po ay parang nagsisimba-simba pa lang, continue lang. Kung ikaw po ay nagsisell group lang, tuloy-tuloy nyo lang po yan. Kahit para wala pang nangyayari, tuloy mo lang yung ginagawa mo para sa Lord. Amen? Tapikin mo yung katabi mo, talagang tapikin mo, sabi mo, tuloy lang, brother, sister. Tuloy lang. Sabi po sa 2 Corinthians, chapter 5, verse 7, sabi po dito, for we walk by faith, not by sight. Alam nyo, kung magiging basihan natin ay yung nakikita lang natin or nahawakan lang natin, alam nyo, kapag ganun ang basihan natin, kaya madalas, ang isip mo, laging pagod or pagkikwit. Kasi doon po tayo nakabase sa nakikita lang natin. Pero kung ikaw po ay Christian, anak ng Diyos, at kung ang basihan mo ay pananampalataya, kahit wala ka pang nakikita sa ngayon, magtutuloy-tuloy ka lang. Amen? Yung ba yan? Katabi mo ba yan? Parang hindi. No? Parang inip na inip yung katabi mo na sa resulta. Kaya alam nyo, huwag tayong magtaka minsan kung bakit mas madalas pa tayo nangihina, di ba? Kesa sa mga pagsaserve sa Lord, kesa magtuloy. Why? Kasi lagi po tayong nakatingin sa resulta. Hindi po porket hindi mo nakikita sa ngayon, yung mga nangyayari o ginagawa ng Diyos, hindi po ibig sabihin, walang ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Alam nyo, minsan, tayo lang po ang tumigil gumawa ng mga magagandang bagay sa Diyos. Tayo lang talaga. Tayo lang po ang naunang tumigil, kaya parang pakiramdam natin, hindi gumagalaw ang Diyos. Kaya minsan, alam nyo, tahimik ang Diyos, pero alam nyo, totoo, tayo po ang huminto. Huminto sa prayer, huminto sa devotion, sa pagbabasa ng Bible, huminto sa pag-worship sa Lord, huminto sa pagsisimba, huminto sa pagdi-disciple. At alam nyo, kapag huminto tayo, doon natin mas nararamdaman yung pagod. Pag huminto ka, doon yung mas nararamdaman yung mga bagay na hindi magaganda. Pag huminto ka, doon ka mas nade-discourage.
At kapag huminto ka, doon mas bumibigat ang lahat ng bagay sa buhay po natin. Andiyan pa po ba kayo? Pero again, gusto ko pong sabihin sa atin ngayon, huwag kang huminto. Huwag kang huminto sa paggawa ng mabuti para sa Diyos. Alam nyo, bakit? Kasi hindi ka lang mag-isa gumagawa ng tama or ng mabuti. Habang gumagawa ka ng mabuti para sa Diyos, may gagawing mabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, tuloy lang ha. Tuloy lang. Amen. Punta po tayo sa number 2. Dahil 5 po ito, no? Susulitin ko lang po yung oras. Alam niyo, gustong-gusto ko po itong number 2 kasi ito po ay isa sa mga pangako po ng Diyos sa atin. Number 2, God gives strength to those who keep doing good for the Lord. Alam mo, nagbibigay ang Diyos sa mga taong nagpapatuloy gumawa ng mga mabubuti para sa Lord. Kanina, sabi ko kanina, huwag kang sumuko kahit parang walang nangyayaring resulta. Alam nyo, kahit ngayon, kung Christian ka at nagpapatuloy ka, kahit wala ka pang nakikitang resulta sa ngayon, hindi ka mapapagod kapag ginagawa mo yung para sa Diyos. Amen? Ulitin ko. Kahit parang wala kang nakikitang resulta, blessing, pero kapag gumagawa ka ng patuloy kang gumagawa ng mabubuti para sa Lord, hindi mo masyado o hindi ka makakaramdam ng pagod. Why? Kasi nagbibigay po ang Diyos ng lakas sa mga taong gumagawang mabuti para sa Kanya. Amen? Kaya minsan, may makikita kang leader, minsan may makikita kang leader, meron siyang pamilya, may negosyo, may anak, di ba? May mga inaasikasong mga trabaho, pero makikita mo, ang saya-saya niya. Di ba? Magtatrabaho ng 8 hours, 12 hours, Monday to Saturday, tapos sa gabi ang ministry niya, makikita mo or meron kang makikita na parang hindi napapagod. Bakit? Kasi kapag gumagawa ka talaga para sa Diyos, hindi mo alam na ang Diyos nagsusupply ng lakas. Nagsusupply talaga siya. Kaya pag meron kang makikita naman, nagsisimba-simba lang, parang mas pagod pa. Hindi mo yung katabi mo, parang pagod ka na, Brad. Sisimba ka lang naman. Wala ka naman ginagawa para sa Diyos. May estudyante, makinig kayo. May estudyante. Alam niyo, ang daming estudyante mas pagod patignan kesa sa mga may pamilya. Kayo mas galit sa akin, ha? Hindi po kayo magalit sa akin. Kasi alam niyo, marami po akong nakikita, di ba? Kaya minsan natutuwa ako eh. May mga kakilala ko, may mga anak na inaalagaan, may negosyo, may pamilya, may trabaho. Pero pagtapos ng trabaho, hindi mo nakikita yung pagod sa kanya. Kasi bakit? Ang Diyos magsusupply talaga parati sa'yo. Kapag ginagawa mo yung para sa Kanya. Amen? Again, ulitin ko, kapag gumagawa ka lang ng para sa Diyos. Amen? Kaya kung titignan mo kayang katabi mo, pagod kaya? Pag pagod dyan, ay, malamang hindi nasusupply ng Diyos ng lakas yan. Mukhang pagod lagi. Di ba? Nagsisimba lang naman. Kasi alam nyo, sabi ng verse, let us not grow weary in doing good. Ibig sabihin po ng verse na to, may mga tao po talagang gumagawa ng mabubuti para sa Kanya. At kung isa ka po sa mga taong yon, may pangako po ang Diyos sa'yo. Kung ikaw po yun may pangako ang Lord sa'yo. Ano yung pangako niya? Yung lakas na hindi mo alam saan galing. Yung lakas na patuloy na sinusuplayan ka. Kasi hindi lang po, alam niyo ang Diyos, hindi lang material na bagay ang reward niya sa'yo. Binibigyan niya tayo ng lakas para magpatuloy sa ginagawa sa Kanya. Amen? Kaya kung napapagod ka sa paggawa ng tama, ibig sabihin, hindi sayang ang ginagawa mo. Ang harvest na sinasabi ng Bible, hindi lang material na bagay. Hindi lang promotion. Hindi lang pera. Kundi lakas. Yung lakas talaga para magpatuloy kang mag-serve. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Alam nyo, isa sa mga nakakatuwang pangako ng Diyos, alam nyo yung lakas na parang hindi mo alam saan nanggagaling. Yung harvest na sinasabi ng Bible, yung kahit ang gulo ng paligid, may peace na binibigay sa iyo ang Lord. Tama? Yung ang gulo ng mga paligid, ng katabi mo, ng pamilya na meron ka, pero meron kang karakter na tumitibay.
Meron kang pananampalataya na mas lumalalim. Bakit? Kasi kapag ginagamit mo yung sarili mo, yung lakas mo sa kaharian ng Diyos. Sabi po na Isaiah chapter 40, verse 29, sabi po rito, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Alam nyo, uulitin ko lagi, pinapalakas ng Diyos yung mga taong nagsuserve sa Kanya ng tapat. Amen? Kaya kung ikaw po ay parang laging pagod, kung nandito ka sa simbahan kasi pagod ka, pag-isipan mo. Isipin mo, tanungin mo sarili mo, pagod ako, nagsuserve ka ba sa Lord? Leader ka ngayon, baka hindi ka na excited sa ginagawa mo. Baka hindi ka na nagre-receive ng word. Tanungin mo sarili mo, bakit ka mahina? Bakit ka napapagod? Nagsuserve ka ba sa Lord? Tapat ka bang nagsuserve sa Kanya? Alam niyo, makinig po kayo mabuti. Dito sa sasabihin ko. Alam ko, etong simbahan natin, hindi para to sa mga perfect. Hindi to para sa mga malalakas lang. Kaya naniniwala ako, maraming pumunta rito kasi, di ba, tagtad ng problema. Alam ko marami sa atin mahina. Malaki ang problema, maraming problema. Di ba, baka mamaya may nagpipray dito, Lord, palakasin mo ko. Baka mamaya may nagpipray po dito, Lord, pagalingin mo ko sa sakit ko. Wala pong masama doon. Pero ang question po dyan, saan mo gagamitin yung lakas na hinihingi mo sa Diyos? Saan mo gagamitin yung lakas after kang pagalingin ng Diyos? Saan mo gagamitin yung lakas after kang bigyan ng solusyon ng Diyos sa problema? Amen? Andiyan pa po ba kayo? Kasi alam niyo ang problema, gusto lang natin sa Diyos, solusyon. Pero after ng solution, ayaw natin ng responsibilidad. Ayaw natin. Gusto natin tayo pagalingin ng Diyos, pero after Kanyang pagalingin, ayaw nating ibalik sa Kanya yung lakas na binigay natin sa Kanya. Gusto natin ng magandang buhay, pero ayaw natin baguhin yung lifestyle natin. Gusto natin gumaan ang buhay natin, pero ayaw natin sumunod sa Diyos. Yun po ang problem ng mga Christian, lalo sa dulos. Kaya makinig po kayo ng mabuti. Makinig po kayo. Hindi lang po binibigay ng Diyos ang lakas para lang magtrabaho ka. Narinig niyo po ba ako? Hindi po nagpo-provide ang Lord ng lakas para lang gamitin mo sa trabaho. Nagbibigay ang lakas ng Diyos para maggamitin mo sa kaharian niya. Amen? At may ekstrang lakas para gawin mo yung mga bagay sa personal mong buhay. Parang naantok pa kayo. Parang inaantok ang 10:30. Uy, mas maaga sa inyo yung kanina. Ha? Mas active sila. Sabi mo sa katabi mo, uy, gising. Nasa simbahan ka. Literal na pahinga mo ang church, natutulog ka talaga. Alam nyo, uulitin ko po, kapag ang lakas mo, binigay ng Diyos yung lakas sa'yo at ginamit mo lang sa kalokohan, temporary lang po yan. Temporary lang yan. Pero ang binibigay ng lakas ng Diyos, ginamit mo sa kaharian niya, doon ka niya patuloy na papalakasin. Amen po ba? Kasi alam nyo, hindi lang material, hindi lang promotion, hindi lang pera ang harvest na binibigay ng Diyos, kundi kalakasan na galing po sa Kanya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, malakas ka na ba? Malakas ka na ba? Antok pa? Number 3. Punta po tayo sa number 3. Ito po ay reality, no? Hindi ko po sinasabi or hindi po ako magsosobrang spiritual na sasabihin ko na gaganda na ang buhay mo, na hindi ka na mapapagod, na hindi ka na magkakasakit. Hindi po. Hindi ko po sasabihin nyo. Kahit palakasin ka minsan ng Diyos, alam nyo, kahit nananampalataya tayo, darating pa rin po yung punto or yung time na gusto mong magpahinga or huminto. Tama po ba? May ganun po ba kayong experience na kahit anong sipag mo, devotion, prayer, dumarating pa rin po sa situation na nangihina ka. Sino po rito ganito? Yeah, meron po talaga. At hindi naman po ako nandito para man-judge.
Kasi honestly, ako din po, hindi po ako magpapanggap na, di ba, na lakas-lakas ko. Nararamdaman ko rin po yan. Pero ang question, bakit kahit nararamdaman mo yung mga ganung bagay, nararamdaman ko, nararamdaman nila pastor, bakit nandiyan pa rin sila? Ba't nandiyan pa rin sila? Bakit may mga leader ka na, di ba, pagod din naman, pero bakit nandiyan pa rin sila? Bakit yung mga pastor natin, ang layo sa edad natin, napapagod din, pero bakit nandiyan pa rin? Alam nyo, doon po papasok yung power of consistency. Kaya number 3, keep going even when you feel like stopping. Magpatuloy ka lang kahit parang nararamdaman mong ayaw mo na. Marami sa atin or maraming Christian, alam nyo ganito, no? Kaya maraming humihinto, hindi dahil mali lang yung ginagawa nila. Alam nyo minsan bakit humihinto ang mga Christian? Kasi napagod sila sa proseso. Napagod kakahintay, napagod sa paulit-ulit, napagod na parang walang kasiguraduhan. Pero again, gusto kong sabihin, pag pagod ka na, hindi laging sign yan para mag-quit ka na. Minsan, senyales po yan na mayroong kang tinatanim talaga. Oh wait, medyo babagala ko, mukhang hindi kayo nakakasabay. Makinig po kayo mabuti. Kung ikaw po ay laging nagsisimba, siguro ngayon, nagsisimba-simba pa lang. Kung ikaw po ay laging umaattend sa cell, pa-cell-cell pa lang, kung ikaw po yan, at nakakaramdam ka na parang walang nangyayari sa ginagawa mo, at napapagod ka, at minsan, gusto mo nang mag-quit, wait, alam nyo, tama po yung ginagawa mo. Tama, wag na wag kang mag-quit. Kasi ang verse, malinaw, sabi po dyan, may ani. If we do not give up. Kasi alam nyo, minsan ang kaaway, ganito, nabibigyan ko kayo ng example. Ang kaaway, hindi po yan umaatake lang kung saan. Nag-iisip po ang kaaway, si Satan, nag-iisip siya. At isa sa mga atake niya, sa mga Christian, hindi kanya papahintuin kapag nagsisimula ka pa lang. Adyan pa po ba kayo, narinig niyo po ba ako? Si Satan, hindi kanya atakihin kapag nagsisimula ka pa lang sa pagsuserve. Aatakihin ka niya kapag meron ka ng dinidisciple. Aatakihin ka niya sa timing. May timing po siya. Kapag nagdi-disciple ka na, nagsi-cell group ka na, active ka na sa simbahan, giver ka na, lagi ka na nagpipray, at pagpakiramdam mo, parang walang nangyayari. At pagpakiramdam mo parang napapagod ka lang, wala pang resulta, doon ka niya bubulungan. Stop na. Stop na. Bubulungan ka niya. Baka ngayon binubulungan ka ng katabi mo, ha? Hindi si Satanas yan. Bubulong lang yan, gutom na ako. Pag ganon, uwi na tayo, si Satanas yan pag nagsabi yan. Uwi na muna tayo. Alam nyo, ganun po siya umatake. Madaya po siya. Ganun po siya gumalaw. Kaya alam nyo, church, pakinggan nyo po mabuti to. Kapag napagod ka, hindi yan yung chance para huminto ka. Minsan, patunay po yan, yung pain, yung pagod, minsan patunay po yan na may lalabas na bunga. Amen? Kaya di ba yung may mga nag-gym, sabi nila, no pain, no gain. Masasaktan ka muna talaga. Masasaktan ka muna. Sa pagbubuntis, mga nanay, pasok tayo, example lang natin sa pagbubuntis. Ako po, hindi po buntis, no? Medyo lumaki lang kakakape. Sino po dito buntis? May buntis po ba rito? Alam ko na, dyan si Heidi. Buntis si Heidi. Yung mga nanay, tingin ko, makaka-relate po dito. Yung mga nanay dyan, pagkabuanan nyo na, ano nararamdaman nyo? Hindi ba parang natatakot kayo? No? Wala po bang nanay rito? Di ba sa mga nanay, pagkabuanan nyo na, nag-expect kayo ng pain. Right? Nag-expect kayo nag-iisip kayo ng kung anong mangyayari, masakit ba? Pero yung mga naka-experience na, masakit po ba? Totoo. Kasi sabi po ng Bible yan eh. Sinabi rin po kay Bayan, masakit talaga mga anak dahil sa kasalanan. Pero pagkabuanan nyo na manganganak na kayo, ay sigurado ko, di ba? Nag-iisip ka na, naku, masakit siguro to. Masakit. Tama po ba, mga nanay? Nakaka-relate po ba kayo? Pero alam nyo, kahit anong sakit na nararamdaman ng mga nanay, hindi sila susuko.
Kasi alam nila, pag lumabas na yung baby, kahit masakit, blessing yun. May bunga. Tama? Tama, kaya yung katabi mo, ang cute-cute, di ba? Tuwan-tuwa ka nung pinanganak yan, pero ngayon, nakaka-bad trip na. Ang cute-cute mo ng baby, tuwan-tuwa yung nanay mo ngayon, ayaw na sa'yo. Pero balik po tayo sa topic natin. Kaya kung pagod ka na ngayon, may pain na nararamdaman, gusto kong sabihin sa iyo, tama yung nararamdaman mo. Posibleng malapit na yung harvest. Amen? Kaya alam nyo, huwag kayong huminto sa gitna ng proseso. Huwag kayong tumigil sa pagsaserve sa Lord. Huwag kayong umalis. Mag-stay kayo sa presensya ng Lord. Bakit? Kasi sigurado ako, may pangako ang Diyos na merong kang ani. May harvest po tayong aabutan. Amen. Kaya alam nyo, hindi lahat po yung lahat ng ginagawa mo ngayon, kahit pasimba-simba lang, tuloy mo lang. Kahit ngayon parang cell group ka pa lang, tuloy mo lang po yan. Alam nyo bakit? Walang sayang. Walang sayang sa Diyos. Hindi porket nakaramdam ka ng hirap, ng sakit, di ba? Hindi po porket ang pangit na situation mo, pagkikwit na ang solusyon. Hindi. Gawin mo lang yung ginapagawa ng Lord. Sigurado po ako, may pangako talaga ang Diyos sa bawat isa. Amen? Magpatuloy ka lang kasi ang Diyos, gumagawa din siya ng mga bagay na mga magaganda kapag ang anak niya nagpapatuloy gumawa ng magaganda para sa kanya. Amen? Pwede po bang palakpakan natin ang Lord? Alam niyo, itong topic po natin ay very practical lang po ito. No? Kasi niniwala ko ang spiritual na tao, practical din. Kaya ang prayer ko, maka-receive po tayo ng word. Ma-encourage ko. Hindi lang kayo ma-encourage, kundi mabago po talaga ang buhay natin. Amen? Punta po tayo na number 4. Alam nyo, hindi po lahat, ulitin ko. Hindi po lahat ng nagkikwit kasi pagod lang. Siguro paminsan-minsan, may makikita kang nagkikwit dahil tulad ng pinag-usapan natin kanina, kasi napagod sa proseso, di ba? Pero ang katotohanan, minsan ang nangyayari, hindi siya huminto dahil wala lang nangyayari. Parang wala lang nangyayari, hindi siya huminto dahil ganun lang. Minsan, kaya humihinto ang mga Christian, kasi alam nyo bakit? Sabihin nyo bakit? Distracted. Distracted talaga. Hindi ka umatras bigla. Hindi ka biglang umiwas sa Diyos. Hindi ka biglang huminto agad-agad. Hindi ka agad tumalikod sa Panginoong Jesus. Alam nyo ano nangyayari? Unti-unti. Unti-unti. Ano sinasabi ko unti-unti? Naging busy, di ba? Naging occupied, ang daming iniintindi, na-promote, di ba? Dumami ang ginagawa. Kaya yung word na consistency, ang kalaban po niyan, distraction. Yung dati ang sipag mo, yung dating nagsisimba ka lagi, yung dating hindi ka nalilate, yung dating nagdi-devotion ka, hindi ka nagmi-miss ng devotion, pero dahil sa dami ng ginagawa, na-distract ka ngayon. So ngayon, yung dating consistent ka, distracted ka na ngayon. Ganun po ang nangyayari. Kaya gusto kong pag-usapan natin yung number 4. Pangalawa po sa uli. Number 4, stay consistent even when life is pulling you away. Uulitin ko, mga estudyante, baka sobrang busy nyo sa school. Kaya ngayon yung mga estudyante, makikita nyo, pag ginan nyo yung kilay, wala na. Nagsusunog ng kilay. Mga estudyante, baka sobrang busy nyo lagi sa school. Yung mga nagtatrabaho rito, baka sobrang busy nyo sa trabaho o sa business. Yung iba dito, yung mga tatay, nanay, baka sobrang busy nyo po sa pamilya nyo. Masama po ba? Don't get me wrong. Hindi po masama po, hindi masama. Pero alam nyo, minsan, kaya kayo nakakaramdam na parang tahimik ang Diyos, parang walang reward o blessing, baka kaya lagi kang nag-iisip na magkikwit ka na. Alam nyo, huwag niyong sisihin ng Diyos. Marami nagkikwit o huminto, o baka ikaw na yon, hindi dahil pagod lang uulitin ko, kundi distracted na siya. Na-distract na sa maraming bagay. Kaya sila huminto. Alam nyo, nakakalungkot. Makinig kayo mabuti, no? Ang nakakalungkot na nakakaya minsan sa Lord,
Sobrang busy natin sa ibang bagay, pero sa Lord, pagod lagi. Pagod lagi. Sobrang sipag mo sa trabaho, pero sa Lord, laging ang iisip mo, quit muna ako, pahinga muna ako. Pag nakakalungkot, magdadagdag ng gawain sa trabaho, pero magbabawas ng trabaho para sa Diyos. Tapikin mo yung katabi mo, ikaw na naman yan. Tapikan kayo kasi ikaw yan eh. Tapikan kayo, ikaw na naman. Hindi iiwan ng trabaho, pero ang Diyos, iiwan nila. Hindi ko po sinasabing iwan yung trabaho nyo. Wala po akong sinasabi nun. Baka mamaya, biglang may umuwi, mag-resign. Sabi kasi ni JP, iwan ng trabaho eh. Hindi ko po sinabing iwan nyo ang trabaho. Pero nakakalungkot, sigurado ako rito, madami na sa atin, iniwan ang Diyos, pero ang trabaho, hindi mo iiwan yan. Tama po ba? Hindi ko sinasabing ayaw nyo sa Diyos. Ang pinopoint ko lang, hindi natin inuuna ang Panginoong Jesus. At dyan po nawawala yung consistency. Sabi ng Bible, seek ye first. Unahin mo ang Diyos at ang kaharian niya. Kaya, dulos, kung ikaw po ay naririnig nyo ako, huwag kayong magtataka if walang blessing. Huwag kayong magtataka kung walang harvest. Huwag kayong magtataka kung bakit lagi kayong mahina. Bakit? Inuuna ba natin ang Diyos? Hindi. Yun po ang nakakalungkot at ang katotohanan. Parang ang tahimik niya na. Grabe naman manermon to. Daig pa si pastor. Masakit na po ba? Masakit po ang katotohanan. Sabi mo sa katabi mo, dapat lang sa iyan. Tamaan ka sana. Kasi ayan po nga to. Pero alam nyo, church, hindi pa tapos. Babawi naman ako. Hindi pa tapos ang kwento mo. Kung na-distract ka, di ba, pwede kang bumalik. Amen? Pwede kang bumalik. Kung naging busy ka, pwede kang ulit ayusin. Pwede mo ulit ayusin ang priority mo. Kung nawala po o napabayaan mo yung word na consistency, hindi po ibig sabihin wala ng chance. Ang kailangan mo lang, bumalik ka sa tamang lugar. Amen? Bumalik ka lang sa tamang lugar. Bumalik ka sa prayer, bumalik ka sa devotion, bumalik ka sa pag-worship sa Lord. Kung ikaw po ay iniwan mo na yung mga disciple mo, balikan mo yung mga disciple mo. Kung ikaw po ay wala ng gana sa pagsisimba, bumalik ka lang sa pagsisimba. Alam nyo, lahat po ng ginagawa po natin, hindi po sayang sa Diyos yan. At ang Panginoon, at kahit kailan, ang Diyos hindi nagpapahabol. Hinihintay ka lang niya bumalik. Amen? Pwede ba palakpakan natin ng Lord? At kapag pinili natin siya unahin, hindi ka niya sasalubungin ng galit. Hindi ka niya susumbatan, kundi sasalubungin ka niya ng pagmamahal at ng biyaya. Amen? Alam nyo, ang Diyos, hindi nagbibilang kung ilang beses kang umalis. Hindi nagbibilang ang Diyos kung ilang beses kang umalis o nawala. Ang mahalaga sa Kanya, bumalik ka. Sabi mo sa katabi mo, Sister, Brad, bumalik ka. Bumalik ka na. Kaya, hindi po totoo yung sinasabi ng marami na ang Diyos daw po natin ay marahas, nagpaparusa. Alam nyo, ang Diyos natin, kapag nakitang consistent ka sa ginagawa mo, sa pinapagawa niya, consistent din po siyang pagpalain tayo. Amen? Pwede pa palakpakan natin ulit ang Lord. Panguli, dinadaya po ata ako ng multimedia. Kanina 20 minutes to, ngayon 5 minutes na lang. Panguli po, eto sobrang, sa inaral ko po, eto yung pinaka-favorite ko. No? Number 5, consistency leads to the harvest God promised. Nandiyan na po ba? Yan. Gusto ko pong sabihin ulit sa inyo na hindi pinapabayaan ng Lord ang mga taong consistent sa paggawa ng mabuti para sa Diyos. Amen? Hindi po nasasayang ang panalangin. Hindi po nasasayang ang pagsisimba. Hindi po nasasayang kung nagsisell group ka. Hindi po nasasayang yung pagsuserve mo sa ministry. Hindi po nasasayang yung pagbibigay mo o pagtulong mo sa simbahan. At hindi po nasasayang ang pag-stay sa presensya ng Diyos.
Kasi ang taong consistent sa Lord, may pangako po ang Diyos sa'yo. May pangako. At ang sabi ng Bible, alam mo ganito, no? Hindi po sinabi ng Bible na baka may ani. Hindi po sinabi ng Bible. Ang sabi po ng Bible, we will reap. Amen? May ani, maaani ka. Sigurado pong may pangako. At ito po ang pangako ng Diyos, hindi ka magtatanim habang buhay. Amen? Bakit? Kasi may ani, may bunga, may darating po talaga. Naniniwala po ba kayo sa pangako ng Diyos? Pero ang tanong, nandiyan ka pa ba kapag nandyan na yung harvest? Kasi sabi ng verse sa dulo, pakita natin, sabi diyan, if we do not give up. Lagi pong may if. Lagi pong may if. Andiyan ka pa ba kapag may harvest na? Kasi bakit ko nasasabi po ito? Kasi marami po sa atin, marami po nagtanim. Marami po nagsimula ng malakas. Marami po nag-stay noon. Pero marami din po hindi nagantay hanggang dulo. And yung word na consistency, alam niyo yung word po na consistency? Kapag ginagawa po natin yan, ayan po yung maglalagay sa iyo sa tamang lugar, sa tamang oras, at kapag nandiyan ka na, consistent ka, papakita ng Lord sa iyo yung bunga, yung harvest. Amen? Basahin po natin sa Psalms chapter 126, verse 5. Sabi po dito, those who sow in tears shall reap with joy. Alam nyo, kung na-experience nyo ng umiyak para sa Lord, kung na-experience nyo ng ma-persecute para sa Diyos, kung na-experience nyo ng iwan ng mga mahal sa buhay para sa ginagawa mo sa Lord, gusto ko pong laging sabihin sa inyo, magtiwala ka sa Diyos na bahalang araw, aani ka. Amen? Huwag ka lang titigil. Those who don't quit will see the harvest. Yung mga tao at anak ng Diyos na hindi humihinto at hindi hihinto, makikita mo ang harvest. Amen? Anyway, gusto ko lang po magkwento at dito po ako magtatapos. Meron lang po akong 2 minuto. Dito po ako magtatapos. And syempre, una sa lahat, gusto ko magpasalamat po sa Diyos sa buhay ng mga pastor po natin, Pastor Rudy and Pastora Angie. Kasi alam nyo, kung meron man po dito na nakakakita ng puso ng mga leaders natin, bukod sa Diyos, kung meron man po nakakakita ng heart nila, ako po yun. Ako po yun. Pero syempre, nandiyan yung mga primary 12, alam nila kung ano yung puso ng mga leaders natin, yung mga pastor nila. Pero hindi nyo maaalis na ako po yung isa sa mga nakakakita kung anong puso meron po sila. Alam niyo, nakakatuwa po. Kwento ko lang po ng mabilis. Sa observation ko, nakita ko po yung hirap na ginagawa nila. Nakita ko po kung paano silang mag-struggle. Nakita ko po kung paano silang mag-serve ng tapat. At nakita ko rin po kung yung mga tao, may nakita ko mga taong minumura sila. Ang daming beses, nakita ko na hindi sila nire-respect, minumura sila. Marami din beses nakita ko na, di ba, maraming tao hindi po nagtiwala sa kanila at iniwan po sila. Nakita ko po kung paano sila umiyak para sa Diyos. Alam niyo, minsan, pagpapasok ako ng kwarto nila, pagpasok ko, umiiyak sila. Umiiyak yung mga pastor natin sa pagsuserve sa Lord. Pero alam nyo, ayoko po mag-focus sa negative. Ang pinakamahalaga po, sa nakita ko po yung puso nila sa Diyos at sa tao. Nakita ko po yung puso nila sa Diyos at sa tao. Walang maling motive, walang ibang agenda, walang ibang gusto kundi mas makilala pa ang Diyos. At wala silang ibang gustong gawin kundi sila yung gamitin ng Diyos para mabago ang buhay po natin. Yun po ang mga pastor natin. Alam niyo, minsan nga marami hindi sila naiintindihan. Even us, kami pong mga magkakapatid, dati hindi namin sila naiintindihan. Lagi kami nagre-reklamo sa kanila na nakakalimutan nyo na kami. Laging ganon. Lagi kong sinasabi yung, lalo na pag birthday ko, lagi silang wala, lagi na sa ibang bansa.
Meron nga po 5 taon, hindi ko sila nakasama. Minsan nagre-reklamo ako na sobrang busy nyo. Noon yun, hindi ko naiintindihan. Pero ngayon, para sa Diyos, yun po ang tama. Okay lang po yun kasi yun po ang tama. Nakita ko po yung topic natin sa kanila na yung about consistency. Kaya minsan, alam nyo, kung meron man po dito na pwedeng mag-quit dahil sa struggle, dahil sa hirap ng ginagawa nila, kung pwede lang, no, sila Pastor Rudy po yun, hindi tayo. Hindi tayo. Kumbaga wala nga tayong karapatan eh. Kasi ibang level, ibang pagod po yung ginagawa nila. Pero para sa Diyos, ginagawa po nila lahat yon. Kaya alam nyo, right now, yung sinasabi po ng Bible na at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Kaya last 2 weeks ago, hindi na ako mapipigilan siguro. Ayaw pa kwento ni Pastor Rudy to eh. Pero madaldal po kasi talaga ako eh. Last 2 weeks ago, katabi ko po si Pastor, nanonood kami. May tumawag po sa kanya. May tumawag. Siguro iba sa inyo, may idea na. Or may alam na sa sasabihin ko. May tumawag po kay Pastor ni loudspeaker niya. Sabi, Pastor Rudy. Sabi ni Pastor Rudy, ano ho yun? Nag-decide ang leadership, especially si Pastor Cesar, na kukunin ka sa National 12. Wow. Ano mo, palakpakan natin ang Lord. Imagine, sa buong Pilipinas, sa G12, no? 12 lang po kinukuha na dinidisciple ni Pastor Cesar sa buong Pilipinas. Imagine, isa po si Pastor Rudy, ang pastor natin na nakuha. Ano po ibig kong sabihin? Binibida ko po ba si Pastor? Hindi. Ang binibida ko, ang Diyos. Why? Ang binibida ko, yung pangako po ng Diyos na kapag hindi ka sumuko, may harvest, may promotion, may healing, may kalakasan. Yun po ang bida rito. Kaya ngayon, yung nangyari po kay Pastor and Pastora, hindi po dahil tsamba, hindi nagkataon lang. Hindi po dahil magaling lang sila. Alam niyo kung bakit sila na-promote? Nakita ng Diyos yung puso nila. Yung pusong nasugatan, yung pusong umiyak, yung pusong nahirapan, pero yung po yung puso na hindi sumuko at huminto. Kaya dulos, kung ikaw po ay nandito, naririnig niyo ako, kapag ang puso mo hindi huminto, hindi tumigil sa pagsuserve, yung pangako ng Diyos, aani po tayo. Aani po talaga tayo. Kaya dulos, don't give up. At the proper time, we will reap. Alam niyo, ang promotion ng leader natin, pinapakita lang ng Diyos na buhay ang pangako niya. Buhay ang pangako niya. Parang sinasabi ng Diyos, dulos, mga anak ko, popromote ko ang leader nyo. Ipapakita ko na buhay ang pangako ko. Amen? Kaya alam niyo, yung sinasabi ng Lord, totoo po talaga. Naniniwala po ba kayo doon? Totoo ang pangako. At yung nangyayari po sa mga leaders natin, hindi lang para palakpakan. Hindi lang para humanga. Sinasabi ng Diyos, huwag kang sumuko. May ani. May ani. Amen? At hindi lang, alam nyo, yung promotion ng leader natin, yung promotion ng bawat isa, yung mangyayari, alam niyo yung pangako ng Diyos, hindi po napapako yan. Next in line na po tayo dyan. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang sumuko. Huwag kang sumuko. Pwede po ba tayong tumayo? Alam nyo, itong umaga na ito, alam ko, marami sa atin, uulitin ko, pagod talaga. Pagod. Maraming problema, malaki ang problema. Meron po siguro rito, broken family, nagsuserve naman pero parang walang nangyayari sa buhay nila. Parang walang harvest. Parang walang magandang nangyayari sa pamilya na meron sila. Marami pong ganyan dito. Pero uulitin ko, staying is spiritual. Ang pag-stay po sa presensya ng Diyos, hindi po nasasayang yan. Hindi nasasayang. Kaya kung ikaw po ay
pasimba-simba lang sa ngayon, tuloy lang. Kung ikaw po ay nagsi-cell group lang ngayon, tuloy lang. Kung ikaw po ay tumutulong sa church, giver ka, tapat ka sa pagbibigay, at parang pakiramdam mo, wala pang resulta, don't stop. Don't stop. Why? Aani ka ng harvest na pinapangako ng Diyos. Yun po ang katotohanan. Kaya ngayon, church, kung pagod ka ngayon, pero gusto ko ipaalala lagi sa'yo, hindi ka papabayaan ng Diyos. Hindi ka papabayaan ng Diyos. Hindi masasayang yung ginagawa mo. Walang sayang. Nagsiserve ka sa ministry, tumutugtog ka, ang tagal mo na sa ministry, ang tagal mo na nagdi-disciple, maraming beses nakaramdam ka ng pain, struggle ka, nahihirapan ka umandal ng people, gabi-gabi umiiyak ka. Sabi ng Bible, hindi nasasayang ang luha mo. Why? Kasi sa Diyos, hindi mahalaga kung ano ginagawa mo. Ang mahalaga sa Diyos, yung nag-i-stay. Yung nag-i-stay. Yun po ang mahalaga sa Diyos. Kaya ngayong umaga, kung ikaw ay nandito sa church, parang pinilit lang. Napilitan ka lang magsimba, wala kang gana. Wala kang gana. Nandito ka sa church, nagbakasakali lang. Baka nandito ka sa church dahil pagod ka na, pakwit ka na. Gusto ko ipaalala sa'yo, bumalik ka lang sa Diyos. Bumalik ka lang sa Diyos. Why? Kasi ang Diyos po, hindi siya nanunumbat. Ang gusto lang ng Panginoon, anak, bumalik ka sa akin. At ang Diyos, pag bumalik ka sa Kanya, lagi nyo tatandaan, hindi siya nakatalikod. Sasalubungin ka niya. Hinihintay lang niya ang pagbabalik ng marami sa atin. Kaya, mahina ka, physically mahina, may sakit, broken family, may kagalit, mabigat ang puso mo, sama ng loob, walang trabaho, walang pera. Alam niyo ang gagawin niyo? Stay. Magstay ka sa presensya ng Diyos. At yung sinasabi na harvest, yung pangako ng Diyos na nangyayari sa mga leaders natin, lahat po yan, ibibigay sa iyo ng Diyos. Healing, magstay ka, papagaling ka ng Diyos. Mahina ka, mag-serve ka pa sa Lord, papalakasin ka ng Diyos. Walang promotion, magstay ka, bibigyan ka ng promotion ng Lord. Walang trabaho, magstay ka, mag-serve ka, pagpapalain ka ng Lord. At lahat po, lahat na wala pang nakikitang resulta, stay, magstay ka lang. Why? Kasi may bunga, may ani talaga. May pangako na nangyayari sa mga leaders natin, kaya sigurado ko may pangako din ang Diyos sa atin. Yung Diyos na nag-promote sa leader natin, yun din yung Diyos na magpo-promote, magpapala, magpapagaling sa bawat isa. Amen? Alam nyo, ang kapangyarihan, hindi sa mga nagmamadali. Ang kapangyarihan ng Diyos, hindi sa mga nagmamadali. Ang kapangyarihan ng Diyos, lumalabas yan sa mga taong nag-aantay, nag-i-stay sa presensya niya. Amen? Kaya alam nyo, waiting is not wasting. Ang pag-aantay mo, yung pag-i-stay mo, hindi sayang. Walang sayang sa Diyos. Kahit nag-aantay ka matagal, hindi po sayang yan. Walang sayang sa Diyos na gumagalaw. Walang sayang sa Diyos na nagpapagaling. Walang sayang sa Diyos na nagpo-promote. Walang sayang sa Diyos kapag nakikita ng Lord na tayo ay consistent sa pinapagawa niya. Amen? Kaya ngayong umaga, pwede ba natin taas ang ating kamay? Ako po ay hindi manghuhula, pero I believe may word sa akin ng Lord na marami sa inyo pagod talaga. Marami sa atin pakwit na. Marami sa atin physically ang hina-hina mo na kaya parang nawawalan ka na ng gana sa pagsiserve. Marami sa atin baon sa utang. Marami sa atin ayaw na magstay. Pero right now,
Kung ikaw ay aamin, Lord, pakwit na ako. Pero kung aaminin mo yan at sabihin na, Lord, mag-i-stay ako. Alam nyo, kung kanina mahina ka, kung kanina magulo, pero kung magdi-decide ka ngayong umaga na mag-i-stay ka, ang Diyos, bibigyan ka ng kalakasan para magpatuloy. Para magpatuloy. Kaya sa sarili mong bibig, kung ikaw ay mahina ngayon, aminin mo sa Diyos, Lord, pagod ako. Panginoon, pakwit na ako. Pero ngayong umaga, dahil sa salita mo, mag-i-stay ako sa presensya mo. Mag-i-stay ako. Gagawin ko yung mga pinapagawa mo. Magiging consistent ako sa pinapagawa mo. And maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo sa salita ng Diyos. Maniwala kayo sa pangako niya. Yung harvest, makikita nyo. Makikita nyo po talaga. Healing, promotion, restoration, yung lahat ng mga bagay na nire-request nyo, dinadaan nyo sa panalangin, stay. Mag-stay kayo sa presensya ng Lord, sa pinapagawa niya, lahat yun ipoprovide ng Diyos. Lahat yan. Kaya manalangin tayo sa sarili mong bibig. Panginoon, kanina mahina ako. Kanina gusto ko na mag-quit. Lord, may pamilya ako, broken family, may mga kagalit ako. Lord, may sakit ako physically. Mahina ako spiritually. Pero Panginoon, nandito po kami sa iyong harapan. Hindi para magkaroon ng pride o taas ang pride, kung nandito po kami sa iyong harapan para magpakumbaba. Aminin. Lord, aminin na naging mahina kami. Aminin na pakwit na kami. Kaya right now, Lord, humihingi kami ng tulong sa iyo. Humihingi kami ng kalakasan. Humihingi kami ng kagalingan. Lord, salamat sa restoration ng pamilya. Salamat sa puso na bago. Salamat sa isip, Lord, na pinalitan mo. Kaya, Panginoon, hayaan mo ngayong umaga na ito. Yung marami, pagod, magkikwit, dahil sa salita mo. Lord, ginamit mo aking bibig. Holy Spirit, ikaw po ang naglagay ng kada letra sa akin labi. Hindi lang para matuwa, ma-encourage, kundi Lord, yung salita mo ang magbabago sa bawat isa. Panginoon, salamat sa salita mo na mag-stay. Salamat sa salita mo na huwag sumuko. Hindi lang po kami na-encourage, kundi Lord, nandito po kami para magsimula ulit, para bumalik ulit, at para gawin ulit, Lord, yung mga pinapagawa mo po sa amin. Kaya Lord, lahat po ng mga nandito, lahat ng mga napakinig ng word, bless them. Lord, salamat. Pagpalain mo, protektahan mo sila. Lord, ikaw po ang nagbago ng puso ng bawat isa. Lord, ngayong umaga na ito, bumalik yung excitement. Bumalik yung fire sa aming puso. Hindi po kami uuwi ng lugar na ito, aalis sa lugar na to, na katulad lang ng kanina. Aalis kami sa lugar na to, Lord, na on fire. Mainit. Magsuserve. Babalik. Hindi po kami mag-i-stay, Lord, sa dating kami lang. Kundi, Lord, dahil sa salita mo, gagawa kami ng mga mahihirap na bagay para sa kaharian mo. Kaya Lord, maraming salamat. Hayaan mo, itong oras na to, marami kang binagong puso, marami kang binagong isip, at marami kang binagong buhay. Kaya salamat ng marami. In Jesus' name, Amen.